Good day, ma'am. I am Jericho G. Roque from 3 Bravo. And sasagutan ko po yung question number 1, which is the explain and differentiate the two types of general courtesy investigation. But first, explain ko muna po yung general courtesy investigation. Ito po yung process na kinakandak ng provision officer dun sa nag-apply ng provision or dun sa convict na kung qualified or deserving ba siya na mag-provision. Titignan po nila yung background, yung behavior nung convict, kung deserve niya po ba talaga na mag-provision. Tapos ang two types po ng courtesy general courtesy investigation is yung una po yung partial, which is kunwari po yung probationer, yung nag-apply ng probation, is taga Samar po siya, pero nakomit niya po yung crime niya dito sa Tarlac. Bali po ang investigation po is may part po na mag-investigate po sila kung saan niya nakomit yung crime, which is dito sa Tarlac. Tapos yung iba po dun po sa Samar. Tapos yung full blown naman po is yung mag-investigate po sila dun po sa kung saan lang po siya na lumaki, kung saan po siya talaga nakatira, which is dun nga po sa Samar lang. Yun na po. Thank you. Ngayon naman po, ma'am, is answering ko naman po yung question number 2, which is explain the significant changes introduced by EO 292, renaming the Probation Office into Parole and Probation Administration. Noong una po kasi is yung pangalan po ng PPA ay Probation Office under Act 4221, pero naging po siyang unconstitutional, kaya po pumasok po yung PD 968 na tinawag po siya na Probation Administration. Tapos po EO 292, which is Parole and Probation Administration, na yung dati pong Probation Administration naging po siyang Parole and Probation Administration, na yung dati po na for probation lang po yung sinusupervise sila po, dagdagan po siya ng na-include po yung pag-supervise din po ng parole. Yun lang po. Ngayon naman po is yung explain the rules regarding the request for outside travel of probationer. Yung probation officer po is pwede niyang i-authorize or allow na i-allow yung probationer lumabas outside the operational and territorial jurisdiction ng probationer within more than 10 days but not exceeding 30 days po. Kung yung probationer naman po is gusto niyang umalis outside the territorial or operational jurisdiction ng kanyang probation office up to 30 days, kailangan niya po mag-pass ng PPA Form 7 or the Request Outside Travel, na ay kailangan niya po i-pass yun dun sa sinabing probation office, na recommended po ng supervising probation officer niya at ay approve po ng CPPO. Kung yung probationer naman po is gusto niyang umalis for more than 30 days outside nung operational and territorial jurisdiction, kailangan po recommended po yun ng CPPO at isasubmit po yun sa trial court for the approval. And lastly,
kapag yung outside travel po is cumulative more than 30 days within 6 months, consider na po siya na courtesy supervision po. Sasagutan ko na po yung last question mo, which is the explain the amendments introduced by 10707. May mga instances po na yung penalty niya is non-provisionable pero pwedeng mag-provisions. Meaning, kung yung penalty niya is more than 6 years, pwede niyang i-appeal na maging probationable, which is below 6 years, and pwede niyang i-pass yun dun sa nag-try sa kanya para maka-apply siya ng probation. Tapos po yung mga disqualified, yung mga nakakommit po ng crimes against the national security. Tapos yung mga more than 6 years po yung penalty, prison term na hinatol sa kanila. Yun po yung mga disqualified sa probation. And lastly po, kapag natapos na po yung term ng provision, mawawala na po yung mababalik na po yung civil rights at ma-extinguish na po yung criminal liability ng probationer.